ilan sa inyo kilala ko, inshallah. Brother Sheikh Ibrahim. Ito kasama ko sa kainan to. Mashallah, barakallahu fiik. Kung saan, mashallah, nasa Doha, nasa Alcor, barakallahu fiik. Mashallah. Ilan sa inyo kilala ko, ilan sa inyo hindi. So, gusto kong malaman, sino dito yung taga Doha at sinong dito nagtatrabaho sa Alcor? Taga Doha lahat. Sino yung dito sa ano? Dito yung base sa North. Mga Northman. So nang inimbitahan ako ni Chef Max, sabi niya magbigay daw ako ng mga inspiring aspiration ganyan. So ito lang. Lahat tayo kailangan ng inspiration. Okay? Lahat tayo kailangan ng inspiration. So para mas lalo tayong ma-inspired, umpisahan natin ang ating sasalita ayon sa sunod ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Umpisahan natin sa pangalan ng Allah at sa pagpupuri sa Allah at sa pagbigay ng salamat, salawat sa kanyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. So, inspiring talk daw, no? Sabi ni Chef Max. Kung ang isang tao ay magbibigay ng inspiring talk, kailangan ba inspired din siya? Kailangan ba, kung siya ay magbibigay ng any talk, ng kahit anong topic, kailangan ba siya ay kinakatawan na ba ang kanyang sinasabi? Of course, kailangan. Pero pagdating sa ganitong topic, yung inspiration, motivation, mga kapatid, hindi tayo, wala tayo sa isang status sa buhay natin. Hindi tayo puro masaya na lang, hindi naman tayo puro malungkot na lang. So may mga time na hindi tayo inspired, may mga time na inspired tayo, right? So hindi po ibig sabihin na ako ay nagsasalita ng inspirational talk na parati po akong inspired. Okay? That's that. Keep that out. Okay. So, ano ba yung topic natin ngayon? Ang topic natin ngayon ay base sa hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Sahih Muslim. Sahih Muslim. Na kung saan kanyang dinescribe, kanyang isinilarawan ang isang pamamaraan kung papaano ang Muslim ay manalo, karoon ng success dito sa dunya, sa mundo at sa kabilang buhay. Okay. So, ang title ng topic natin ngayon ay System of Winning in Life. Inshallah. Hindi ko mo po na winning in life ay nanalo na ako, hindi po. No? Marami tayong failure, marami tayong mistakes na pinagdaanan, right? In fact, kung sinasabi ni Chef Max na isa akong director at na inspirational ang ating title, ay isa lang po ang masasabi ko, Chef Max, na ako isang expert. Expert ako sa pagkakamali. Expert ako sa failure. Expert ako sa mistakes, sa lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Yun ang masasabi ko. Okay. Winning, inshallah. Inshallah. So, title, System of Winning in Life. Subtitle niya, itong pinaka-point, you don't rise to the level of your goals, you fall down to the level of your standards. Ito natin, ha? You don't rise to the level of your goals, you fall down to the level of your standards. So, dalawang pinag-usapan natin ngayon. Goal, ang ating minimithi, at yung standard, yung process, yung system na ating ginagawa. Diba, may gusto tayong gawin. Tama? May gusto tayong makamit. May gusto tayong maabot. Yun ang ating goal. Pero ano ang ating mga ginagawa upang makamit natin ang ating minimithi? Ano ang mga steps na ginagawa natin? Yun ang ating standards. Yun ang ating system. Yun ang ating process. Here, ang pagkakaiba ng goal at saka ng system. So, alam ko na karamihan, at lahat tayo lahat tayo dito sa Qatar, tayo ay hindi taga rito. Tama, mali.
balang araw tayo ay uuwi sa ating lugar. Tama, mali. Karamihan sa atin nandito sa Qatar upang maghanap buhay. Tama, mali. Tama. Nahiwalay tayo sa ating mga pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga magulang. Diba? Tama? Tapos na-expose tayo sa lugar na kung saan iba-iba ang uri ng mga tao. Iba-ibang nationality, iba-ibang lahi, iba-ibang lingwahe. Right? So, dahil sa situation na ito, tayo ay meron tayong parang lack of one. Minsan nagda-doubt tayo sa sarili natin. Sino dito ang more than 5 years na sa Qatar? More than 5 years. Mashallah, tagal. Meron ba ditong less than 1 year sa Qatar? Less than 1 year. Mashallah. Okay, mag-isa lang. So karamihan sa inyo, nadaanan nyo na yung stage na kung saan naninibago kayo sa lugar. Right? So kumbaga, nandun na kayo sa stage na medyo nag-adapt na sila siya. Pero nung first few years na dito sa Qatar, di ba nanibago kayo? Naramdaman niyo yung sakit, naramdaman niyo yung pain, naramdaman niyo yung being strange to strange lang, kumbaga, right? Masaya ba yun? Maunang panahon na nag-adjust kayo sa inyong mga colleagues, nag-adjust kayo sa inyong trabaho, nag-adjust kayo sa inyong boss. Sino ditong may babait na boss? Sino ditong mahal niyong boss niyo? Subhanallah. So hanggang ngayon nag-adjust kayo sa mga boss niyo, right? So ito yung mga nararanasan natin dito sa Qatar. We are constantly exposed sa mga stressors, mga bagay na kung saan ay maapektuhan ang ating buhay. Okay. After that, parang hindi pa sapat yung bagong environment natin. Nandun pa yung mga threats, no? Nandun yung discrimination. Sino dito nakaranas ng discrimination? Kayo ay Pilipino, hindi kayo Arabo. Ang balat natin ay hindi puti, right? Tama, mali. Nakakaranas kayo ng discrimination o hindi? Nakakaranas kayo ng discrimination. No, ganyan talaga dito sa Qatar, right? Sino dito ang nagreklamo sa kanilang sweldo? Lahat. Okay. Sino ditong na-homesick? Namimiss ang pamilya? Siguro, baga, huwag na kayong alam ko na yan, alam ko na yung sagot yan. Sino ditong may mga nakahidwaan na sa trabaho? Okay. Sino dito ang nagreklamo sa init ng panahon? You know? Sino ditong naghahanap ng companionship? Nami-miss nyo ang companionship. Sino ditong natatakot na bigla silang masisante? Lahat ng ito ay pumapalibot, lahat ng ito ay bumabalot sa ating mga isipan. Tama, mali. Pero, what if I tell you, what is happening to you right now is by design? Lahat nangyayari sa buhay natin ay yan talaga ang dapat mangyari. Yan. Yun ang unang tawag doon. Kumbaga, kung matatapos na ang usapan natin within this minute, yun ang pinaka-summary. Lahat ng ito ay nangyari ayon sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala or ang kanyang qadar. So get used to it. Halas. No, tanggapin nyo na ang ganitong situation. Okay? Ang pangyayari ngayon, yan ay kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang gusto natin at ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala maaaring magkatugma. Alhamdulillah. O maaaring hindi. Tama? So, bago natin umpisahan, tanggapin natin ang lahat ng nangyari sa atin sa buhay nito. Ito ay kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay ang kanyang qadar. Okay. So what if, kung sabihin sa inyo, what if ang pangyayari, kung kahit di natin gusto ang nangyayari sa ating buhay ngayon, what if ang nangyayari sa ating buhay ay opportunity pala? Yung ating separation sa ating pamilya ay isang opportunity. Yung ating
pinakamamahal na amo ay opportunity. Ang ating mababang sweldo ay opportunity. Ha? What if ang buhay natin ngayon ay isang opportunity pala? Akala natin araw-araw tayo nagreklamo. Hindi tayo satisfied sa nangyayari sa ating buhay. What if opportunity pala yun? Just think about that. Okay. Sino dito ang nagshahada dito sa Qatar? Di ba opportunity yan? Nang dahil napunta kayo dito sa Qatar, inyong natagpuan ang Islam. Marami akong nakilala mga kapatid dahil sa paghihirap sa kanilang sila ay naghihirap sa kanilang buhay, sila ay nakatagpo ng Islam. Okay? So maraming mga maraming opportunity that comes out from our adversity. Okay. So again, para umpisahan natin, put that in mind, lahat ng nangyayari sa buhay natin ngayon ayon ay kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At yun ay dapat natin tanggapin. Okay. So anong gagawin natin? Baka tanungin nyo ako, paano yung Bro Mads? Hindi na ako mag-aspire na tumaas ang sweldo ko. Hindi na ba ako mangarap na makapag-asawa, yung mga single pa diyan? Hindi ba ako mangarap na umuwi sa Pilipinas at magnegosyo? Hindi na ba ako mangarap at magkaroon ng mas magandang buhay? No. Hindi po. Ang qadar ay ginagamit lamang sa pagtanggap sa nakaraan. Past. Pag nangyari na, diyan mo gagamitin ang qadar. Pero sa future, sa hinaharap, huwag mong sabihin qadar ko to, kaya hindi ko na gagawin yun. No. Como hindi ka natapos sa pag-aaral, huwag mong sabihin na hindi ako natapos sa pag-aaral, hindi na ako magiging professional someday. No. You're still alive. Buhay ka pa, humihinga ka pa, meron ka pang kakayahan na baguhin ang iyong buhay. Mga kapatid, huwag mong sabihin na lugi ka sa negosyo, hindi na ako magninegosyo ulit buong buhay ko. No, qadar yun. Yun ay qadar ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ay magagamit mo lamang sa nakaraan. Pero sa hinaharap, you don't use qadar. In fact, the opposite. So, what if, nasabi sa inyo, what if ang lahat ng nangyayari sa buhay natin ngayon ay isang paraan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang ma-improve ang ating buhay? At ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ng binanggit ko kanina, meron siyang hadith na kung saan maaari siyang maging guide, magiging system, maging standard ng ating buhay. At yung hadith na ito. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minuna al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-dha'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin qul qadarallahu wa ma sha'a fa'ala fa inna law tahtahu 'amal asy-syaitan." Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sorry. Sabi doon, a strong believer is better and more beloved to Allah than a weak believer. Ang isang mananampalatayang malakas, yun ang translation, no, strong, qawi. Ang malakas na mananampalataya ay mas mainam at mas kalugod-lugod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala than the weak believer. Ang isang malakas na mananampalataya, wa fi kullin khair. At meron naman khair. There is goodness in both of them. Okay. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'u. Seek that which benefit you. So pagkatapos sinabi ng Prophet Muhammad na ang pagkakaiba ng malakas at mahinang mananampalataya, sabi niya, ihris ala ma yanfa'u. Seek that which benefit you. Seek, maghanap ka ng mga bagay na benefit sa'yo. Ano yung benefit sa Tagalog? Ano yun? Sino yung Tagalog dito? Magkaroon ka ng benefit. Magbigay sa'yo ng kabutihan. Right? Or
Allahumma musta'an. Hindi ka makalimutan. No? Ihris ala ma yanfa'u. Okay? Wasta'in billah. Wasta'in billah. Pagkatapos mong maghanap ng makabubuti sa iyo, wasta'in billah. Ikaw ay humingi ng tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ay humingi ng tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ng humingi ng tulong kay Allah, ni Allah subhanahu wa ta'ala, ano sabi ng Prophet Muhammad? Wala ta'jiz. Wala ta'jiz. At huwag kang mawalan ng pag-asa. Do not lose heart. Do not lose heart. Okay, ikaw nagkaroon ka na ng goal. Gusto kong maging isang malakas na Muslim. Gusto kong maging ang pagiging malakas dito, mga kapatid, hindi lang sa physical. Lahat ng aspeto ng buhay natin. Right? Pagkatapos natin magkaroon ng goal, pagkatapos natin humingi ng tulong sa Allah, sabi ng Prophet Muhammad, wala ta'jiz. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Okay. Ano pa sabi niya? Do not lose heart. Wala ta'jiz. Wa in asabaka shay'un wala taqul law anni fa'altu kada wa kada wa kada. And seek from if anything comes to you, any trouble, kung meron kang problema na or any hindrance na nangyari sa buhay mo, don't say sana ginawa ko ito. La taqul wag mong sabihin na sana ginawa ko ito. If I had done that, it would have happened. Pero sabihin mo, qadarallahu wa ma syaa fa'ala. So, sa hadith na ito, nandito yung 5 sistema na sinasabi ko para manalo tayo sa ating buhay. Winning life. Yung system. Winning life, 5 system. First, karoon ka ng goal sa buhay. Hindi yung nandito tayo sa mundo na wala tayong goal. Wala tayong gustong mangyari. Wala tayong mithiin. At alhamdulillah sa tingin ko, no, ang buhay ng tao, as you grow older, you tend to find purpose in life. Kung ikaw ay bata-bata pa, wala kang gusto kundi maglaro. No? Wala kang gusto kundi maglaro. Tama? Ito, meron ngayon chef, hanggang ngayon, mga 30, 40 years old na, nasa games pa rin. Alam mo yun na, Allahu Akbar. Puro games pa rin. Pero nasa day stage ng tao . If you're young, you just wanna play. Ito, guilty ako. Subhanallah. Sa first, I think from 10 to hanggang 25, 30, puro nasa basketball court ako. Puro laro ang ginagawa ko. Pero as you grow older, you tend to find your purpose in life. No? You tend to find goals in life. So, anong sinasabi dito? Anong sabi ng Prophet Muhammad? Al-mu'minuna al-qawi khayrun wa ahabbu ilallah min al-dhaif. Maging malakas ka bilang isang mananampalataya. So, anong ibig sabihin ng malakas dito? Right? Sino nagwe-weights dito? Sino ang nag-gym? Sana yung mga gym bros natin. Wala. Pero alam ko meron tayong gym bros, no? Meron tayong mga Meron. Okay. Ako, nagtawag pa na ako. Okay, pero itong sinasabing yung sinasabi sa hadith na to, totoo 'yun. Pag sinabi mong malakas na pananampalataya, anong unang papasok sa isipan mo? Malakas na pangangatawan. Pero ang sinasabi ng hadith, al-mu'min, yung taong may iman, yung taong may pananampalataya. So ibig sabihin, bago pa natin palakasin ang ating pangangatawan, palakasin na natin ang ating pananampalataya. Al-mu'min al-qawi. Okay? Al-mu'min al-qawi. So palakasin natin ang ating iman. At paano lumakas ang ating iman? Subhanallah, yun na ang ating ginagawa dito sa Fanar. Mashallah, nandyan ang ating mga sheikh. Nandito ang Fanar upang mas lalong lumakas ang ating pananampalataya. Number 1, knowledge. Knowledge. Kailangan malakas ang ating, paano lumakas ang ating pananampalataya? Dapat meron tayong knowledge. Nandyan ang Suratul Asr. Hindi ko na to, this is not part of our talk. Baka masyadong mahaba, Sheikh, no? Pero, basahin mo lang Suratul Asr. Ba'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ang stage mo, gusto mo lumakas ang iman, magdaan ka sa 4 na stage na 'yan. Believe,
Then, practice what you believe. Then, magdawa ka. Spread your belief. And number 4, be patient. Yun ang isa sa paraan upang lumakas ang ating. Actually, yun ang pinakabuod, pinakasummary ng paano lumakas ang ating iman. So, yun first part. Al-mu'min al-qawi. Pangalawang klaseng uri ng lakas. Yun yung lakas ng lahat ng uri ng lakas upang tayo isang matatag at mabuting Muslim dito sa mundo. Any form of power. Sabi ng mga ulama, hindi lang iman ang pinag-usapan dito. At hindi rin katawan. Okay? Kung ikaw ay nagtatrabaho, kailangan magkaroon ng skills. Kung ikaw ay engineer, hindi sapat na mag-graduate ka lang sa college tapos magtrabaho ka na. No. Ang knowledge, nag-advance. You need to know more. Kailangan mag-train. Halimbawa sa trabaho ko, sa medicine. Subhanallah, sa health. Every year, tens of thousands ang napapublish na research na mga bagong pamamaraan upang maging malusog ang tao. So hindi tayo pwedeng pagka-graduate ko lang, kalas, tapos na. Ako ay nagtatrabaho na, may trabaho na ako, nakalimutan ko nang i-improve ang sarili. No. Improving your skills, improving your competency, isa yun sa pagiging isang malakas. Kasali yun sa sinabi ng Prophet Muhammad SAW, al-mu'min al-qawi. Kung ikaw ay nagninegosyo, kailangan maging malakas ka, maging matuto ka paano magnegosyo. Kung ikaw ay nagtatrabaho, kung anumang uri ng ginagawa, kung ikaw ay estudyante, kailangan mong lahat ng trainings, ng skills upang ikaw ay magiging strong, magiging malakas sa iyong trabaho, right? Sa iyong pamilya, sa lahat ng uri ng buhay mo. So, al-mu'min al-qawi. Khairun wa ahbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Lahat yan. Pagdating naman sa kalusugan, yung pinaka-obvious na kahulugan ng al-mu'min al-qawi, yun yung ating kalusugan. At yan ang aking diyan ako nagtatrabaho. It's my day-to-day everyday life, no? I deal with health of people. Pwede ba mag-plug dito siya? Huh? Pwede mag-advertise? Meron akong bagong Facebook page. Health Span, inshallah. Diyan na kung saan diyan natin in-explore na paano tayo maging malusog. Okay? Paano tayo maging malusog. Especially pag tayo umabot na ng matanda na tayo, 50 or 60 years old. Sa ngayon, hindi niyo pa nararamdaman. Tama? Sino dito more than 50? Wala pa naman siguro. Wala pa. Mashallah. Huh? Oh, meron na tayo. Mashallah. Meron tayong siguro wala pang 60. Si Faisal. Faisal? Okay. Hindi na ako pa. Merong may konsepto na tinatawag na health span. Health span, ibig sabihin nun, galing siya sa salitang lifespan. Lifespan, alam natin, gaano kahaba ang buhay mo, right? Pero, sa ngayon, ang pinag-uusapan is, hindi lang yung lifespan mo, pero yung health span mo. Kasi, dahil maraming mga tumatanda ngayon, na wala na silang kalusugan. Sila ay buhay, pero sila ay nasa wheelchair. Sila ay buhay, pero sila ay nasa kama, hindi makagalaw. Tama? No? At in fact, inutusan tayo ng Prophet Muhammad SAW na magdua laban sa ganitong uring sitwasyon. Ano sabi niya? Allahumma inni a'udzubika min as-su'il kibr. Tinuruan tayo ng Prophet Muhammad SAW na, O aking Panginoon, O Allah, ako po ay a'udzubika. Nagpapatikop-kop sa iyo laban sa su'il kibr, sa kasamaan ng katandaan. Parang yun ang yung pinaka-translation nun. Or sa English word, ang tawag doon senility. Senility. Yun yung buhay ka, matanda ka na, pero burden ka sa pamilya mo. Hindi ka na makagalaw. Makagalaw ka man, hindi ka makakain, sinusubukan ka. Or makakain ka man, hindi ka na makatayo. So, naka-wheelchair ka. Or naka-wheelchair man, hindi ka na
hindi na tayo productive sa society. Alhamdulillah, kadar ng Allah yun, no? Lahat naman ng nangyari sa atin, kadar pa rin ng Allah, no? Kasi nga, pag ang taong Muslim ay nagkasakit, siya ang kanyang kasalanan ay binabawasan o tinatanggol ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, inutusan tayo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iwasan anong ang ganong klaseng uri ng buhay. Yung pag tayo matanda na, su'ul kibar, wala na tayong nagagawa. Nagiging burden tayo sa pamilya natin, nagiging burden sa society natin. At higit sa lahat, hindi na tayo nakapag-ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siguro kung conscious pa ang mga matatanda, inshallah nakapagsala sila kahit nakahiga, no? Brad. O kaya nakapag-dikir sila. Pero hindi na sila makapagsala, hindi sila makapunta sa masjid, hindi sila makapag-saum, makapag-fasting. Lahat ng mga ibada hindi na nila nagagawa. Subhanallah. So yun po yun ang concept ng health span, na iwasan natin ang ganong klaseng uri ng buhay. At alam nyo ba, para maiwasan yun, kailangan natin maghanda 10 to 20 years before, even 30 years before. Even 30 years before. At yan ang aking medyo bagong project ngayon. Inshallah, Sheikh, i-share natin sa kanila kung pwede yung ating Facebook page po. Okay. So, lakas sa pananampalataya at lakas sa pangangatawan, lakas sa mental, psychological, emotional. Lahat yun ay sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ating mithiin. Ang isang Muslim is not a weak person. Ang isang Muslim, hindi po tayo isang mahinang nilalang. Tayo ay malakas. Bakit? Ang ating lakas ay nagbumula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ang isang Muslim hindi takot mamatay. May Allah grant us that courage. No. Pag ang isang tao, ang kinatatakutan lang niya, sabi na Sheikh kanina, ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang kinatakutan kahit sino. Okay. So, lakas ng pananampalataya at lakas ng pangangatawan. Physical, mental, at psychological. Okay. Tandaan natin mga kapatid, may umaasa sa atin. Dito man sa Qatar o nasa Pilipinas. So, kailangan natin maging malakas. Tama, mali. Diba? Sino ritong may mga anak? Sino ritong meron pang anak na maliit pa? Less than 10 years old. Subhanallah, malayo-layo pa. Matagal-tagal pa kayo. Sino ritong may teenager na? Teenager. Sino ritong malalaki na, mga 20 plus? Meron dito. Allah. So, kailangan natin maging malakas. Kasi ang ating mga anak, ang ating pamilya ay nakasalalay sa atin. Subhanallah. Wa'abudallah minal mu'min al-taif. That's number 1. Anong pagkatapos nun? Pagkatapos ay bigyan ng instruction ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maging malakas. Anong sabi niya? Ihris ala ma yanfa'u. Seek that which benefit you. Ikaw ay maghanap ng mga bagay na makapagbibigay sa iyo ng kabutihan, ng benefit. Okay. So, seek that which benefit you. So, paano mo anong ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin na maghanap tayo ng bagay na makapag-benefit sa atin? What does it mean? Tinuturuan tayo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magkaroon ng vision. Ang isang Muslim, hindi siya ghafil. Ano yung sabihin ng ghafil? Unmindful. Walang direksyon ng buhay. Sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'u. Inutusan niya tayo na maghanap ng mga bagay na ikabubuti natin dito sa mundo. Ang isang Muslim may goal, may vision. Okay? Ang isang Muslim, meron siyang minimithi. Okay? So, yun ang unang stage. Kailangan magkaroon tayo ng vision. Ang tanong, ano ba ang pinakamagandang goal? Ano ang pinakamagandang vision? Anong pinakamagandang makamit? Sino makakapagsagot na? Allah. Paraiso. Paraiso. Okay. Mashallah. Mubarak. Barakallahu fiik. Pero alam nyo ba, I think 4/5, 80% ng tao dito sa mundo, hindi ganyan ang goal. Ilan ang taong hindi nakakaalam ng tauhid? Ilan ang mga tao dito sa mundo na hindi nila alam na kung ano ang purpose ng kanilang buhay? Hindi nila alam na sila ay nilikha lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sumamba lamang sa Kanya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Yan po ang ating goal. Upang
Sambahin Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sa atin hindi na itong news, no? This is not surprise. Pero do you know, 4/5 of the world hindi alam to. Alhamdulillah. Maswerte po tayo. Alhamdulillah, magpasalamat tayo sa Allah na tayo ay mga Muslim. Pinanganak tayo mga Muslim. Alhamdulillah. So first stage pa lang, sinold na ng Islam ang unang part. Magkaroon kayo ng vision. Ang vision ng Muslim ay pumasok sa paraiso sa pamamagitan ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Anong proof dyan? Sa Suratul Buruj, Innal ladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dhalikal fawzul kabir. Tunay na ang mga mananampalataya at gumagawa ng kabutihan, mapapasa kanila ang hardin, ang paraiso na kung saan may dumadaloy na ilog sa ilalim nito. Dhalikal fawzul kabir. At yan ang pinakamainam at yan ang pinakamataas na tagumpay, ang pagpasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. May goal na po tayo, may vision. Anong vision natin? Ay upang makamit ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, upang pumunta tayo sa kanyang paraiso. Subhanallah. So yung goal pa lang yun, maraming ano yun, marami tayong dapat pag-usapan. Bakit kailangan nating ilagay ang goal ng ang paradise? Bakit? Mananatili ba tayo dito sa mundo? Magpakailanman? Ha? O bubuhay ba tayo buong forever? May forever ba o walang forever? No? No. Hindi, di ba? Mamamatay rin tayo. So, better think long term. No, sabi nila ngayon na think long term, right? Ano pang mas mahabang long term kundi yung eternity? No, ikaw ay mabuhay magpakailanman sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun, that is the highest goal. Of course, meron din naman tayong goal dito sa mundo, no? Hindi naman ibig sabihin na tayo ay mamamatay rin naman tayo ay hindi na tayo magkaroon ng vision dito sa mundo. So kailangan din natin magkaroon ng goal, ng vision dito sa mundo. Okay. Ano bang topic dyan? Goal in akhirah, goal in dunya. So mga kapatid, try to think. Alam na natin ang goal natin sa akhirah, sa kabilang buhay. Pero ano ang goal natin dito sa mundo? Ano ang goal ng isang Muslim dito sa mundo? What? Matapos ng pag-aral, magtrabaho, magkaanak, magkapo. Dapat meron tayong goal na sineset sa ating sarili. Okay. Kung ako tatanungin mo, ang goal ko ay, ang tawag nila ay Immortality Project. No? Immortality Project. Gusto ko mag-immortal. No? Ano ibig sabihin nun? Ayoko na mamatay? No. Immortality Project means, yun yung kahit patay ka na, wala ka na dito sa mundo, patuloy ang paggawa mo ng kabutihan. Na? Isipin mo, wala ka na dito sa mundo, pero tuloy pa rin ang paggawa mo ng kabutihan. Paano natin magawa yun? Brother Ibrahim, anong sabi ng Prophet Muhammad SAW? Anong dapat mong gawin? Kahit wala ka na dito sa mundo, patuloy pa rin ang paggawa mo ng kabutihan. Sadaqatul Jariyah. Ano pa? Ha? Marami sigurong pera to, sadaka kagad ang inisip eh. Meron pang nauna dun eh. Sige, ano pa? Pagkaroon na? Amal salih? Mabuti, wala doon sa tama, yung mga mabubuting mga anak. Ano pa? Tsaka yung isa na lang, last na. Yung ating kaalaman, yung knowledge na share natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang aking goal. Kung ako tatanungin mo, we should make a system na kung saan yung isa sa mga tatlo na ito ay it's ongoing kahit wala na ako dito sa mundo. Alhamdulillah. Yan mga anak natin, patuloy silang gumagawa ng kabutihan, patuloy silang nagdudua para sa atin. Alhamdulillah. Pero pag wala na sila, yung mga anak din nila, no? Salin-lahin na. Number 1. Yeah. Number 2, yung sadaqah jariyah, yung kayamanan mo na patuloy na nagbe-benefit sa mga tao. Kung ako magne-negosyo, yun ang aking goal. No. Kung ako magne-negosyo, yung negosyo ko ay
magbibigay ng sadaqa jariyah hanggang yawm al-qiyamah bi'idhnillahi ta'ala. At hindi impossible yan. Nangyari yan yung well ni Uthman radiyallahu anhu. Ano? Yung balon na binili ni Uthman, isang sahabi, yung isang khalifa ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay hanggang ngayon, ang sabi nila, hindi ko pa ma-confirm siya, I don't know kung totoo talaga to, hanggang ngayon daw ay nagbibigay benefit sa mga tao. Allah. Sana pa siya. Meron tayong oras siya? Eh? Okay lang yung oras natin? Or... Depende sa kanila. Okay. So, yan o, i-wrap up na. Actually, kalahati pa lang ito. Sure. So, number one, anong system natin to win in life? Magkaroon ng goal. Ano ba? Seek. Magkaroon ng goal. Anong goal mo? To be a strong believer. Pangalawa, ala ma yanfa'u, seeks that which benefit you. And number three, okay, nandun ka na. Mashallah, gusto ko nang magbago. No. Gusto ko nang, meron na akong goal. Meron na akong patutunguhan. Okay? Anong gagawin ng isang Muslim? Wasta'in billah. Anong sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wasta'in billah. At ito ang pagkakaiba natin sa ibang relihiyon. No, yung mga inspirational talk nila, anong tinuturo nila? Anong sinasabi nila? You don't need anyone. You don't need anyone but yourself. Yani, medyo totoo naman yun. Maging self ano yun? Self ano? Ay, maging independent ka. Pero, wala sila yung tawhid. Yun ang kulang sa kanila. No, wala silang tawhid al-rububiyah. Tawhid al-rububiyah. Pag tatanungin ko kayo, ano ba ang summary ng tawhid al-rububiyah? Anong isasagot niyo? No? Tinanong ko Sheikh, meron akong Sheikh, Dr. Bilal. Sabi ko, Sheikh, i-summarize mo nga sa akin ng tawhid al-rububiyah sa isang sentence lang. Sabi niya, la hawla wa la quwwata illa billah. Yun ang buod, yun ang explanation ng tawhid al-rububiyah. Walang paggalaw, walang nangyayari dito sa mundo, liban lamang ito ay kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kanyang pagka-Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang Muslim, siya ay naniniwala sa tawhid al-rububiyah. So kahit anong gawin niya, anong goal pa man ang iniisip niya, anong education ang nagkaroon siya, anong skills, anong lahat ng iyon ay hindi mangyayari kung liban lamang yung pahintubutan ng Allah. Kaya sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano pangatlo? Wasta'in billah. Tayo ay humingi sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kung ano man ang ginagawa natin sa ating buhay. Right? Wasta'in billah. At paano humingi ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala? Well, merong dua. Anytime pwede kang magdua. Pero yung syar'i, yung legislated is magsala ka ng istikhara. Inshallah. I think one point in our life, karamihan sa atin dito ay nakagawa na ng istikhara. Okay. So, isang point na gusto kong i-emphasize dito is bakit ang isang Muslim kailangan niyang parating naalala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Very critical to mga kapatid. Anong pagkakaiba natin ng mga Muslim sa ibang reliyon, ibang na palataya. Bakit? Ang isang Muslim, hindi lamang siya naniniwala ng lahat ng bagay ay kontrolado ng Allah, siya ay naniniwala din na siya ay pagbibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, we believe in God. Yung mga Christian naniniwala sa Panginoon, right? Naniniwala sa na merong isang lumikha, right? Mga ibang reliyon. Pero nandun ba sa kanila yung tinatawag na yung hasnuddan? Yung good thinking of Allah subhanahu wa ta'ala. Maganda ang ating pag-iisip patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Hindi natin sinasabi na, wala na akong pag-asa. Wala nang pag-asa ang buhay ko. No, meron. Merong Allah. Nandyan siya, nagmamasid, nakakaririnig ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Alam niya ang ating pinagdadaanan, alam niya ang ating pinagdaanan, at alam niya ang ating hinaharap. At siya ay nakarinig. As-sami'. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang point natin dito, huwag lang tayo magkaroon ng vision, magkaroon pa tayo ng action.
No. At ang action ay pwede mong ibahagi ang action bago tayo mag-action. Nandun yung tinatawag na tawakkul. Kailangan natin magtawakkal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan natin magkaroon ng good opinion about Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Kung ano man ang nangyari sa atin dito sa mundo, is not the end of it. Allah, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghani. Ano pa ba yung mga pangalan ng mga kapatid na subhanallah, no? Na pag alam natin ang mga asma at sifat, yung pangalan at mga katangian ng Allah, hindi tayo mawawalan ng pag-asa dito sa mundo. Kaya sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yaqulu Allah Ta'ala, Ana 'indi dhanni 'abdi bi. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, I am just as my slave thinks I am. No, I am able to do for him what he thinks I can do for him. So, Allah subhanahu wa ta'ala, huwag tayo pong mawalan ng pag-asa tungkol sa kabaitan ng Allah subhanahu wa ta'ala, tungkol sa kanyang kakayahan na baguhin ang ating buhay natin. So, do the means. Gawin natin ang mga paraan upang tayo ay magtagumpay. At isa sa mga ang paraan na yon ay first seek the help of Allah, and then gumawa tayo ng mga appropriate measure. Gawin natin ang lahat mga dapat gawin upang makuha natin ang ating kagustuhan. Sabi ni Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, sabi niya ang ibig sabihin ng tawakkul, yung pagtitiwala sa Allah, ay una, magkaroon ng dependency sa Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo ay umasa sa kay Allah subhanahu wa ta'ala at naniniwala tayo na siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng ating mga pressure. Sabi ni Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, ang sabi niya, dapat gawin natin ang lahat ng mga paraan upang makuha natin ang ating gusto. Okay, anong dalil? Anong dalil? Anong dalil doon? Sino ang makapagbigay sa atin ng kwento ayon sa Quran or kwento ayon sa hadith na kung saan ang character ng kwento ay tawag doon, binigyan ng Allah ng himala, mayroon siyang miracle. Pero meron pa rin siyang ginawa para makuha ang miracle na yun. Baga, kailangan talaga ng action. Huwag lang tayong umasa sa awa at saka sa kapangyarihan ng Allah. Kailangan pa rin natin gumawa, merong action. Si Prophet Moses alayhis salam, di ba? Yung lumabas yung tubig, yung 12 tribes ng Israel, ano sabi sa kanya? Hit it with your stick. Meron pa rin action. Hindi yung duwa siya tapos gumawa, biglang lumabas ang tubig. Si Maryam, ang ina ni Isa alayhis salam, nang siya ay manganganak na, right? No, manganganak na sa disyerto. Tapos kailangan niya ng sustenance. Anong sabi sa kanya? Ugain mo ang palmeras. So may action. Hindi yung bigla na lang bumaba hindi lang bumaba na lang yung dates sa kanya at si Isa ay kumain. No. Meron siyang action. Okay. So hindi lang sapat na umasa tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, nangangailangan pa rin ng ating action, ng ating katawan. Okay. So, al-mu'min al-qawi, malakas na mananampalataya. Pagkatapos nun, ihris ala ma yanfa'uk, seek that which benefit you. Ista'in billah, ginagawa mo na lahat. Ikaw ay nag-prepare ka na. Right? Sa mga estudyante, nag-aral na. Sa mga professional, nagkaroon na ng training skills. Right? Okay. Tapos ang pangalawa, sabi na, nagkaroon tayo ng goal. Ihris ala ma yanfa'uk. Alam ko na ang mapatutunguhan ko, alam ko na ang gusto ko. Ista'in billah, humingi na tayong tulong sa Allah. Anong sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wala ta'jas. Ito pinakamahirap. Wala ta'jas. Do not lose heart. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Bakit? Kasi yung first three na yung mga kapatid, yun na yung pinakamadali. Subhanallah. Sa 25 years ko ng professional dito sa Doha, ang pinakamadali yung mag-aral. Ang pinakamadali yung magkaroon ng goal. Madali yung humingi ng tulong sa Allah. Anong pinakamahirap? How to sustain. Paano mo gawin yung system, yung standard, yung process, yung habits, how to sustain lahat ng ginagawa mo. No? Kaya sabi ng Prophet, wala just do not lose heart. Mahirap. No, mahirap yung
tawag doon. Yun ang pinakamahirap sa lahat. Bakit? Bakit? Okay, ang tanong ngayon, ano ba, maraming, sa mga hindi Muslim, Chef, tatanong sila, ano ba ang mas importante? Yung goal or yung system? Yung objective or yung process? Okay. Yung strategy or yung standards? Ano yung naiintindihan niyo ako? Okay. Anong mas mahirap gawin? Yung system. Okay. Isang example, no? Yung 100 meter dash, di ba? Lahat ng mga lumalawak ng 100 meter dash, anong goal nila? Manalo. Lahat sila, isa lang ang goal. Right? Lahat ng runner, ng mga sprinter, isa lang ang goal. Tama, mali. May goal na sila, isa lang ang goal nila lahat. Lahat ba sila nananalo? Isa lang nananalo. At ang nanalo, yun siya yung may pinakamainam na system. Yung sa Olympics, yung 4 na taon na yan, yung ilang segundong event na yan, 4 na taon silang naghirap dyan, mga kapatid. Araw-araw silang tumatakbo ng ganun. So, yung goal to win 100 meter dash, kailangan ng 4 years, 8 years na system. Yes, nyo? System, standards, habits. So kung wala kayo nito, wala tayo nito, na consistently nagagawa natin, hindi natin maabot ang goal. O maabot man natin pero second time, third, fourth, fifth. Gets nyo? So, anong sagot sa tanong, anong mas importante, goal or system? Ang sagot ko dyan, depende. Pag wala kang goal, mas importante ang goal. Tulad ng mga Muslims ngayon, hindi nila alam yung tawhid, hindi nila alam ang ibadah. No. Pero once na nalaman mo ang goal, mas importante na ang system. Anong goal natin? Paradise. Anong system ginawa ng Islam? Anong system ng Islam para makapunta sa paradise? 5 pillars. System yan. Yung routine yan. Biro mo, meron kang routine sa isang araw. Sa 24 hours, merong sistemang binigay ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. So madali bang mangarap? Sino gustong pumasok sa paradise dito? Naman tayo, okay? Sinong gumagawa ng system? 5 times a day prayer, sunnah, saum, hajj, fasting, ilm, tahajjud, Allahu Akbar. Sino yung system? Yung mas mahirap ang system kaysa sa goal. Once nakita mo ng goal. Once makita mo ng goal, mas mahirap ang system. Kaya ang sabi, ngayon pa lang ngayon pa lang nare-realize ng mga non-Muslim to, na mas importante ang system kaysa goal. Kaya sa kanila, anong goal nila? Gusto kong pumayat. Weight loss, right? Weight loss. No. Wala naman silang system. No. Wala naman silang system. Gusto mong mag-weight loss, gusto mong lumakas ang iyong pangangatawan, hindi nila, gusto lang nila, meron silang gustong gawin, pero hindi nila nagagawa yung system. No? So, mas importante yung system. Kaya sabi ng mga iba, forget about the goal. Once you know the goal, forget it. Stick to your system. Kasi bakit? Ang goal, sino ang makapagbigay sa atin ng tagumpay? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalas. Forget about the goal. Just stick to the system. Just stick to the system kung anong binigay ng pagdating sa din, sa ating reliyon, yung Islam, pero pagdating naman sa ating dunya, kung ano man ang system na ginawa natin. Right? Parang may isa pa rin yung slides. May goal na, tapos may system. Okay na. Pero hindi mo na-execute ang system. Kaya nga stick to the system. Stick to the system. Yeah. Part of the system is sticking to it. So yun, execution yun. Kaya nga, ang opening ko kanina, yung system in winning in life, you don't rise to the level of your goals. Hindi yan sa pataasan ng minimithi. You fall down to the level of your system, to the level of your standards. Anong ginagawa mo sa pang-araw-araw, yun ang magiging dahilan kung paano ka umangat o hindi. Yes? Okay. So, kung pataasan na ng goal, sino itong gusto maging millionaire? Sino gusto maging billionaire? No, chef. Sino gusto maging presidente? Sino gusto maging businessman lahat? Ang dami nating goals .
So kung ang success ay nami-measure sa pataasan ng goal, lahat tayo dapat mataas na. Lahat tayo milyonaryo na. Lahat tayo ay nakamit na natin ang gusto natin. No, it's not the goal. It's the system. Kung ano ang ating sinet up na standards. Ibig sabihin standard, yung routine natin, 24 hours, ano ang ating ginagawa sa loob ng isang araw upang makuha natin yung goal na yun. So, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'ifa fi kullin khair. Ihris ala ma strong believer, ihris ala ma yanfa'u. Seek that which benefits you. Wasta'in billah. Seek the help of Allah. Wala ta'jas. Do not lose hope. Do not be discouraged. Be consistent sa system na ginawa mo. Ta'jas. Ito yung sinabi ng Prophet Muhammad. Wala ta'jas. Do not lose hope. Paano nawawalan ng hope, ng drive ng tao? Pag hindi sila pag yung ang focus nila na sa goal, hindi na sa system. Very important yung mga kapatid. How does one lose hope? Kasi iniisip nila yung goal. No, Allah will give us. Allah either give us or not give us our goal. But stick to the system. No, stick to your system. Wala ta'ajas. So ano pang part na hadith? Okay, nagawa mo na lahat ng iyon. No, ilang buwan ka na gumagawa ng system. Ilang buwan ka nang naghihirap, ilang buwan ka nang nag-routine. Pero hindi mo pa rin nakuha ang iyong minimiti. Ano na natin, ikaw nagnegosyo, nalugi ka. Ikaw nag-aral, hindi ka nakatapos. Ikaw na nagtrabaho at maging masipag, hindi ka na-promote. Ikaw na naghanap ng trabaho, hindi ka nakahanap ng trabaho. Anong sabihin natin? Lahat ginawa mo na. Okay, what's next? Anong sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anong sabi niya? Oh yes, ang sabi niya is, wala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha. Huwag mong sabihin na sana ito ang kapag ginawa ko ito sana ang nangyari. No. Isang part to ng akida natin, ng isang Muslim. Dito nagsasabi na kung. No, pag may nangyari sa nakaraan, we don't say kung ginawa ko sana iyon, ito ang nangyari. No, we are not sure. No, hindi natin. Don't say kung. Don't say if. No. Say, anong sabihin natin? Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ito ay ang tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala at kung ano man ang kanyang tinakda, kanya itong sinasagawa. Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Yan ang beauty ng Islam. Beauty ng Islam is meron tayong tauhid. Lahat ay binabalik natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi tayo nadidepress. Magiging malungkot tayo, pero it doesn't last long. Tayo ay nagiging tawag doon, minsan na-upset tayo. Right, nawawalan tayo ng konting drive, pero it doesn't stay long. Meron tayong hangganan. Kasi nga, kung may musiba, may nangyari sa atin, ating tinatanggap ang qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ko kanina, ang qadar ay ginagamit sa pagtanggap sa nakaraan, pero huwag nating gawin ito na magplano sa hinaharap. Don't use qadar. Don't use qadar na huwag mong sabihin na ganito na ako ngayon kaya hindi na ako mangarap. No, ang Muslim hindi. Ang Muslim nangangarap siya. Ang Muslim nag-isip siya ng makakabuti sa kanya. At then, inshallah, dapat tayo magtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, magkaroon tayo ng positive mindset sa Kanya. We should strive for success. At alamin natin na ang Kanyang plano ay mas mabuti sa ating plano. Siguro yun mga kapatid, inshallah, sana magiging sistema ng buhay natin yun. Bidnillahi ta'ala, subhanakallah wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilayk.